Breaking news po mga kababayan, tuloy-tuloy tayo. Senador Marcoleta, harap-harapan na hinamon itong sila Tariela, itong si Carpio at Lacson na magdebate talaga dito. So ngayon mga kababayan, ipapaliwanag ni Attorney Rodante Marcoleta na senador ang pagkakaiba ng matalino at bobo. Kasi yung iba, justice, dati, pero walang utak. Pero si Marcoleta may utak. Nawalis ang mga aso dito mga kababayan, mga dilawan, pinkilista, mga bangagista na tangalista, winalis si Marcoleta. Iyan po ang nasa komento na talagang maraming bumibilib kay Senador Marcoleta dahil sobrang talino. Hindi matanggap ng mga dilawan ito. Dahil si Senador Marcoleta ay nasa listahan nila na siraan para sa 2028 kasi itong magiging Vice President ni BP Sara. So ngayon mga kababayan, demolition job ang ginagawa nila. Ito po mga kababayan, pakinggan po natin si Senador Marcoleta paano winasak itong mga galing-galingan na aso. Ito po mga kababayan. Kasi sinasabi nila, traitor daw si Marcoleta. Treason daw ito. Wow, ang galing nyo naman. Yan ang sabi ng mga komento na patuloy na nagmamahal kay Senador Marcoleta. Mas maraming panig kay Marcoleta dito mga kababayan. O, ito po, pakinggan po natin. Talagang maraming sumusuporta kay Senador Marcoleta. Ngunit ang pinag-uusapan lang po, yung tubig nila, hindi natin pwedeng i-connect doon sa ating exclusive economic zone. Kasalanan po yun. Mali po yun. Kaya yung nagsasabi po na, ayun po, dahil ina-advocate ko rin po na i-give up natin. Saan naman po kayo nakakita ng ganun, Mr. President? Ang dami pang AIs ngayon. Nabanggit na rin po kanina. Senador po kami daw. Kami po ay mga traidor. Paano po bang magiging traidor ang isang tao? Nililinaw lang po ang basihan na sinasabi natin kung gusto nating magkaroon ng West Philippine Sea o di makiusap tayo. Siguro, pag-usapan natin sa pamamagitan ng United Nations na pwede po ba namin gamitin yung ilang mapa na idodrawing namin at kung inaakala po ninyong mahaba po yung pagitan, nakakita po kami ng maliliit na isla na pwede namin pagpatungan at yung pong land-to-water ratio, maaari po namin magawa ng paraan. Ganun po siguro, pero hindi yung automatic po, tatagos tayo sa mga ganong klaseng batuhan, pipilit po natin. Hanggang sa ngayon po, Mr. President, kaya hindi ma-define ng West Philippine Sea. At sabi ko nga po, hanggang ngayon ay walang ginagawang mapa, kahit nasabihin pa nilang merong mapa, hindi po totoo yun. Mr. President, kahit ngayon pwede po ninyong konsultahin yung tinatawag nilang DUALOS, Mr. President. Ito po yung Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea na nasa opisina ng United Nations. Wala pong nasasubmit ang NAMRIA. 14 years ago, inorderan na po silang mag-submit. Bakit hindi po sila makapag-submit? Dahil sa hirap nga po nito. Hindi po pwedeng i-connect, Mr. President. Yun lamang po. Kaya, wag po nilang ipipilit na ako po ay traidor o kaya pro-China. Hindi po. Mr. President, naghahanap lang po tayo ng katarungan at katwiran dito. Kailangan maabisuhan po natin ang Coast Guard na kung ano man ang kanilang pinagsasabi rito, nagkakamali po kayo sapagkat wala pa pong West Philippines, wala pa po tayong mapa. O yan ang sinasabi natin mga kababayan. Oy Tariela, makinig ka nga. Buksan mo ang utak mo na walang laman. Yan ang sabi ng mga supporter ni Senador Marcoleta. Huwag kang bobo, Tariela. Nasaan ang pondo na 2 billion pambili ng barko? Binulsa nyo? Nilagay nyo sa maleta? Tapos ngayon, galing-galingan kayo ni hindi nyo masagot ang sinasabi ni Marcoleta. Kayo ang nagsasabi na si Marcoleta ay pro-China, abogado ng China, traidor sa bayan, sabi ni Lamas. Yung komentarista na naging advisor ni Ninoy na wala namang alam ang utak, na malayong malayo sa talino ni Marcoleta. O Tariela, nasan yung 2 billion?
Yan ang sabi ng mga tao, galit na galit. Kasi tinanong ni Mig Zubiri, nasaan? Nasaan ang mga pambili ng barko natin? Binigyan namin kayo, PCG, ng budget na 2 billion. Nasaan na yon? Ba't ang liliit na mga barko natin? Tapos nagyayabang na parang gusto niyang hamunin ang China. Baka ito unang tumakbo mga kababayan pag hinamon ng China itong si Tariela. Baka bumalik doon sa kangkungan ito. Yan ang sinasabi ng mga tao na binabanatan. Mas maraming panig kay Marcoleta dito. Sasabihin nyo pro-China, abogado ng China. Ni hindi nyo nga mag-gets itong sinasabi ni Senador Marcoleta. Wala namang kayong mapa. Hindi nyo alam kung saan yung mga coordinates nyo. Hindi nyo alam yung eksaktong lupain na ipinagtatanggol nyo. Pinagpapasa kayo ng mapa ng United Nations pero wala kayong may pasa. Ang West Philippine Sea, ang katotohanan at katwiran, ang mananaig, yun ang sinasabi ni Senador Marcoleta na hindi nyo iniintindi kasi mga bulag, mga saradong isipan nyo, mga debobo kayo. Yan ang sabi ng mga tao sa mga bumabatikos kay Senador Marcoleta na mga tangalista, bobolista at maleletatista. Bulsa ng maleta. Yung laman ng maleta, binulsa. Pambili ng barko, nasaan? Bangkang maliit pa sa bangka na de papel. O kita nyo mga galit na galit ang mga tao dito. Yan kasi ang sinasabi ng mga bumabanat kay Tariela. Nasaan yung barko? Nasaan ang budget? Ba't di kayo makabili ng barko? Sasang yabang-yabang yung hamoni ng ang China. Diba? Yan ang sabi ni Marcoleta West Philippine Sea, nagkakaintindihan pa tayo, gusto nating gawin, gusto nating i-drawing, pero pagsikapan po natin kung paano natin talaga i-drawing sa harap ng napakaraming legal impediments na nakaharap sa atin. Yun po yung gusto kong linawin, Mr. President. Ngayon, kaugnay po dun sa pagbobotohan natin ngayon. Kagaya po na sinabi ni Senator Cayetano, Mr. President, talagang ako po nagtataka, i-condemn po natin ang public statements ng China na hindi ko po nakikita alin-alin po yung mga public statements para po tayong napunta sa eleksyon, mag-i-elect po tayo, pero wala pong kandidato, paano po tayong boboto? Yun po yung pinaka-problema natin. Yung pong Coast Guard, Mr. President, binasa ko po yung kanilang mga kapangyarihan, yung powers and functions of the Coast Guard. Hindi po nagkakamali, nasa 17 functions and powers. Ni isa doon, wala po akong makita, Mr. President, na pwedeng gawin ng isang spokesperson, nagagawa siya ng ganun, pupunta siya sa isang eskwela, magdi-discuss siya doon at sasabihin niya, bully ang presidente ng China at gagawa siya ng caricature. Wala po sa functions Paano po ngayon natin bibigyan ng encouragement na pagbobotohan natin, ididepensa po natin yung paraan na ganun. Tayo po ay nagkakaisa na kailangan po natin ilaban ng sa atin. Nasabi na po yan kanina ni Senator Alan. Ngunit yung pamamaraan po ang problema Ngayon, gusto kong bumoto sana kung halimbawa Manila ang pinag-uusapan natin. Ngunit kung boboto tayo nang dahil sa pinag-aawayan natin, nagmula po sa isang salita o pamamaraan ng isang spokesman ng Coast Guard at doon nga po ang pinagmulan ng maanghang na salita at ngayon nga po ay nakukompromiso na tayo at pagbobotohan natin, susuportahan natin yung ganung pamamaraan, baka lalo po tayong magkamali Mr. President, tayo pong mga Pilipino, merong kasabihan Kapag binato ka pag pinukol ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Yan po yung kulturang Pilipino, Mr. President. Ngayon po, maski sa Biblia po may sinasabi, kapag yung bulag, inakay niya ay kapwa bulag, wala po silang kapupuntahan, Mr. President. Naghahanap po tayo rito ng clarity. Ano po nangyari? Sa paghanap ko ng clarity, sa paghanap ko ng sagot, para suportahan natin ang West Philippine Sea, ang inaani ko pa po ay parang ako po ay maka-China. Hindi po. Hindi po. Sana po ipatawag natin ang NAMRIA. Para sa ganun, itanong natin sa kanya, bakit
sinabihan ka na in 2012 sa pamagitan ng Administrative Order Number 29. 14 years ago, sinabihan ka na in consultation with the DFA na i-prepare mo na yung mga mapa. Bakit hanggang ngayon ay wala pa? So imbes na ipatawag po natin ang NAMRIA, ang gagawin po natin ay boboto tayo sa mga public pronouncements ng China para po yatang parang parang may problema doon na Mr. President. Imbes na ipatawag natin yung mga taong dapat gumawa ng mapa sapagkat gusto ko rin pong malaman kung paano nila gagawin ang mapa. Sa akin po kasing palagay, imposible silang makagawa ng mapa dahil nga magbabiolate tayo sa napakarami po na artikulo ng UNCLOS at lalabagin po natin yung arbitral award na ating isang pinagbabasihan. So Mr. President, magtatapos ako sa isang pananalita na lang, Mr. President. Sa aking palagay po, ang isang pagkakamali ay hindi po may tutuwid ng isang pagkakamali. Hindi po natin magagawa yung gusto nating gawin para kausapin natin ang China sa maliing pamamaraan. At kung pamali po ang paraan, wala po tayong magagawang mabuti, Mr. President. Maraming salamat po. Ayan, mga kababayan, kayo supalpal si Carpio dito sa kasi Tariela at si Soto. Di ba yan magkakagrupo na aso? Yan ang sabi ng mga komento. So, ito mga kababayan, pahayag ni Tariela. Ito po mga kababayan, check po natin. Kay Brigada po, ito po. So, check po natin dito sa Brigada. Ano pa yung mga karagdagan na... Ito, tignan nyo ha. Minali nila itong sinasabi ni Marcoleta. Marcoleta na i-give up na lang daw ang Kalayaan Island. Pinalagan naman, tignan nyo, siniraan na si Marcoleta, mga kababayan ko. Eto, tignan nyo ha. Paano nila siniraan si Marcoleta? Tignan nyo ito, mga media na ito. Talagang sinisiraan si Marcoleta. Check po natin to. Kapag ka magkakaroon po ng giyera sa pagitan ng dalawang bansa, kayo po ang una nasasagupa dito. We will offer our lives, including the lives of our children, and to die for it, for something that is not even within our EEZ. Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG. Then, mako-coordinate na natin lahat. Ikinagalit ng maraming Pilipino ang pahayag na yan ni Senator Rodante Marcoleta na tila nagpapahiwatig na mas madali umano kung i-give up na lamang ang Kalayaan Island Group sa harap ng patuloy na tensyon sa China. Sa isang pagdinig ng Commission on... Kita nyo mga kababayan, iniba nila ang kahulugan ng mga pahayag ni Senador Marcoleta na sinabi daw ni Senador Marcoleta na i-give up ito. Walang ganyang sinabi si Senador Marcoleta. Napakaliwanag po ang kanyang pahayag. Napakaliwanag po. Pinutol nila ang sinabi ni Marcoleta na ngayon daw pinalagan daw ng mga Pilipino ng mga kupal na naninira kay Senador Marcoleta. Di ba mga kababayan? Ito pa po. Appointments, sinabi ni Marcoleta na wala raw sa exclusive economic zone ng bansa ang KIG na agad binatikos at pinasaringan ng taong bayan. Ayon sa ilang Pilipino, malinaw na pagtalikod sa kasaysayan ang pagbibitiw sa isang islang atin naman sa simula pa lamang. Atin yun Bakit natin pamimigay yan? Ever since naman sa atin yan, sa ninuno pa natin yan Bakit may bibigay sa ibang bansa, di ba? Kita nyo? Siniraan na si Senador Marcoleta. Ipinakalat na sinasabi ni Senador Marcoleta na ibibigay na lang daw ang Kalayaan Island, yung group. Itong yung group islands, mga kababayan, na hindi naman sinabi ni Marcoleta na i-give up. Ito mga bobo de bobo mga ito tignan nyo pa po itong sinasabi ni Marcoleta dito. Kita-kita mo kami para sa isang friendly debate bago pa yung pagpunta doon. Para sa ganun maayos natin, para sa kapakanan ng ating Handang harapin sa isang debate ni Senate Minority Deputy Floor Leader Rodante Marcoleta si Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela.
O sa tingin nyo, papayag itong si Tariela na aso saka itong si Carpio na aso, mga kababayan? O ituloy pa natin, nakikisaw-saw sa issue ito eh. Ito mga laos na ito eh. Gayon din sina former Associate Justice Antonio Carpio Iyang kasi mga sinasabi ng mga basher eh, itong former justice na ito, na taguriang former justice pero baluktot ang utak. Yan ang sabi ni Ramon ng San Pedro, Laguna. Ayaw kita kasi mukha kang tangalista. O, tignan nyo mga kababayan, mga komento kay Carpio. Gusto ko si Marcoleta. Ayaw kita. Carpio, baliktad ang utak mo. Tignan nyo. at University of the Philippines College of Law Professor Dr. J. Batumbakal. Sa gitna ito ng imbitasyon ng PCG Commodore sa Senador na bisitahin at lumahok sa isang Maritime Domain Awareness Flight sa Kalayaan Island Group. Kasunod ito ng kontrobersyal na mungkahi ni Senador Marcoleta na isuko na lang ang mga naturang pinag-aagawang isla sa pagitan ng Pilipinas at ng China. Nauna na ring tinuligsa ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson ang naturang pahayag ni Senador Marcoleta. Tinawag niya pang homegrown traitors ang mga Pilipino umanong handang ibenta ang Pilipinas kapalit ng pansariling pakinabang. Paliwanag ni Lacson. O, tignan nyo mga kababayan, nagmamagaling na naman si Tito Soto na walang alam. Yan ang sabi ng mga supporter ni Marcoleta. In geopolitics, the most common source of information are technical intelligence and homegrown traitors who are willing to sell their country in exchange for what in it for them. In intelligence operation is called recruitment in place. O, tignan nyo, nagmamagaling na naman itong si Pampilo Lacson na walang alam. Sabi ni Cordapio ng Bulacan, galing-galingan. Yung flood control, kinalimutan na. Halaka, mga kababayan ko. Pangkaraniwang pinanggagalingan ng impormasyon sa geopolitics ang mga ganitong technical intelligence at traidor mula sa sariling bansa. Ay, isipin mo, sinasabi na si Senador Marcoleta daw ay isang traidor sa bansa na mas gusto daw ibigay na lang ang mga lupain natin, na mga isla natin, kaysa ipagtanggol ito. Yan ang sinasabi ni galing-galingan Lacson na walang ginawa kundi pagtakpan ng mga amo. Yan ang sabi ni Julio ng Tarlac City. Binigyan din ito na ang pagsuko sa Kalayaan Islands ay walang pagkakaiba sa pagsuko ng Luzon Island o ang kabuoang bansa. Samantala, sinabi naman ni Senate Majority Floor Leader Juan Miguel Zubiri na lilinawin nito ang pahayag ni Senador Rodante Marcoleta ukol sa pagsuko ng Kalayaan Island Group. O, kita nyo mga kababayan? Ito ay matapos umani ng reaksyon at batikos ang naturang pahayag ni Marcoleta. O, kita nyo, siniraan na si Senador Marcoleta kasi nga, ang ginagawa nila, demolition job. Ito yung kanilang pambala. Ito yung kanilang magiging makinarya para matalo si Senador Marcoleta sa eleksyon sa 2028. Inililihis nila ang direksyon ng flood control. Mga kababayan, na kanilang sinisiraan si Senador Marcoleta na i-give up na lang daw ang mga isla natin na pag-aari ng Pilipinas, na niliwanag ni Senador Marcoleta na hindi yan ang kanyang ibig sabihin. Sinisiraan lang si Senador Marcoleta, sinisiraan lang siya ng mga bobo na kupal. Yan ang sabi ng mga komento. Hindi po ako yun ha. Yung mga komento na naniniwala ng katwiran. Ang sinasabi lang ni Senador Marcoleta, katwiran. Katwiran, katotohanan. Itong mga senador na ito, yung mga kumakalaban kay Marcoleta, binubulag nila ang taong bayan. Ipinapakain yung mga hindi dapat para maniwala na sila yung nagmamahal sa bayan. Pero ang tunay na nagmamahal sa bayan, si Marcoleta. Mga kababayan, maliwanag ang sinabi ni Senador Cayetano. Walang alam ang mga yan. Kunwarian, pero ang flood control kinalimutan. Okay? For transparency, for a better democracy, mabuhay po. This is the Wonders Philippines. Isang like, isang share, at isang subscribe. Mabuhay po.